Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ay nasa dulong bahagi na po, ang Remembering the Reformation, yung Biblical Truths Recovered. Yan, ang atin pong huling pag-aaral ay sa ating 5 solas ay ang Soli Deo Gloria. Kung kayo po ay regular na taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa, alam po ninyo ang ating mga tinatalakay. Kung bago lang po kayo, welcome po, at kung gusto nyo pong mapanood yung mga nakalipas nating videos, ay pwede nyo po itong puntahan sa Tinig ng Pag-asa YouTube videos. Lahat po ng atin pong mga videos na ginagawa dito sa Facebook ay ina-upload po natin sa atin pong YouTube account. Kaya pwede nyong balik-balikan po doon. And if you would like to ask for a manuscript, na po, yung manuskrito ng atin pong tinatalakay ng mga pag-aaral, pwede ko rin pong ipagkaloob ito sa inyo kung gagamitin nyo po sa inyong mga pag-aaral, upang iyong mga tinuturuan ninyo ay magkaroon din po ng soft copy nito. Pwede ko po yung ipagkaloob. So para po sa mga tagapagturo, sa small group leaders, teachers, at sa mga pastor kung gusto po ninyo. So tinalakay po natin ang 5 solas in remembrance of the Reformation, kasi po ang buwan ng Oktubre, kagaya po ng ating pagkakaalam, ay ito po yung paggunita. Hindi po lang sa Pastor's Appreciation Week. Minsan doon na lang po tayo nakafocus Pastor's Appreciation. Pero wag nating kalimutan na kung ikaw ay protestante, kung tayo po ay evangelical, ay meron pong 5 statements ang evangelical faith. At ito po yung 5 solas. At alam natin na mahalagang gunitain ito. Ano ba ang kasaysayan? Ba't ito nagmula? Kaya po dapat ang simbahan ay nagtatalaga at least ng 1 buwan sa 1 taon para alalahanin at balik-balikan ang simulain ng ating mga pananampalataya. So the 5 solas are statements of the evangelical faith, kagaya po ng aking sinabi kanina. It lay at the center of what distinguished the theology of the Reformation from the theology of the Roman Catholic Church in the 16th century. At ito po'y binubuo ng sola scriptura, solus Christus, sola fide, sola gratia, at sola Deo Gloria. Natalakay na po natin ang mga bagay na ito. Yung sola scriptura is the belief that the scripture is God's inspired word. It is the only inerrant, sufficient, and final authority for the church. Napakahalaga na huwag sasobra sa nakasulat. Napakahalaga na kung anong sinabi ng Panginoon sa Biblia ang siyang dapat nasusunod at ginagawa ng mga mananampalataya. So, sola scriptura is the belief that the authority, final authority, is the inspired word, the inerrant, hindi nagkakamali, sufficient, sapat, and final authority for the church. Solus Christus, tinalakay po natin ito, is the assertion that Christ alone is the basis on which the sinners, the ungodly, are justified in God's sight. Hindi po tayo napatawad sa ating mga kasalanan bunga ng anumang gawa, bunga ng anumang effort on our part. It is only because of Christ, solus Christus. And sola fide maintains that the believer receives the redemptive work or the redemption of Christ na na-accomplish niya doon sa krus through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. So yung sola fide is also a very important aspect of our faith. Mahalaga yun. Kaya nga, kahapon sinabi ko, ito pong 5 ito ay intertwined, interconnected. Hindi pwedeng wala ang isa. Sola Gratia proclaims
that all of our salvation from beginning to end is by grace and grace alone. And because of these things, the reformers held fast to the praise soli Deo Gloria, that only God receives glory for our salvation. At ito po yung pagtutuunan natin ng pansin ngayong umaga. Soli Deo Gloria. That is the focus of our study. So, samahan po ninyo ako at basahin natin ang isang talata. Na po, ayan, tapos na po tayo dyan na isa-isa ko na po. Nasa PowerPoint ko nga po pala yan. Puntahan po natin ang 1 Corinthians 10:31. At ang sabi po dyan ni Apostol Pablo ganito. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Napakahalagang maintindihan natin ito sapagkat yung mga solas sa atin pong pag-aaral ay biblikal. At ito po'y pinatutunayan ng Biblia na mahalagang mga core principle sa ating pananampalatayang Kristiyano. At ang sabi po ni Apostol Pablo, anuman ang iyong ginagawa, kumakain o umiinom, o anuman ang iyong ginagawa, gawin mo ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo po, during the Middle Ages, there was a clear distinction between clergy and the laity. Ano pong ibig sabihin nun? Yung mga bagay na may kinalaman sa kabanalan ay hiwalay doon sa mga secular na bagay. Napakalayo ng distinction ng secular at ng sacred o yung clergy and the laity. Pero noong nagsimula po yung Reformation, tinanggal na po yung dividing line between the sacred and the secular. Hindi po pag-araw ng linggo sacred ka, hindi pag nasa loob ka ng simbahan sacred ka, kapag naandun ka sa gawain ng Bible study sacred ka, kapag umaawit ka ng hymno sacred ka, kapag nagkakaloob sacred things, pero pag nasa trabaho ka na, secular na. At ganun po nung araw, na yung mga priest, yung mga pare, yung mga naglilingkod lang sa gawain ng Panginoon sa templo ang kinukonsidera ng mga sacred. At yung mga trabaho katulad ng karpintero, katulad ng anumang uri ng trabahong pinagkakakitaan ay hindi sacred kundi secular. At maging sa panahon natin, meron pa rin demarcation line ang sacred at secular. Mga kapatid, kung ikay mananampalataya, kung ikay tunay na Kristiyano, wala pong distinction ng sacred at secular. Kung nasaang lugar ka man, mananatili kang Kristiyano. Hindi hinuhubad ang kasuotan panlinggo o hindi hinuhubad ang ating pananampalataya kapag suot paglinggo at uhubarin pagdating ng Lunes. Kung hindi, ito po'y buhay natin sa buong panahon ng ating buhay. Hindi tayo nagtatransform. Hindi tayo nagbabago ng anyo. Hindi po tayo nagpapalit ng katauhan katulad ng mga hunyango. Ang tawag po doon ay hypocrisy. Na pagdadating ng gawain ng kabanalan, banal, pagkatapos noon ay hindi na banal. Hindi po ganon. Kaya nga po, yung Reformation, tinanggal yon, hindi marketing line. Ano po? At ang sabi nga po mga kapatid, tinanggal ng Reformation the dividing line between the sacred and the secular, arguing that all of life is to live under the Lordship of Jesus Christ in the power of the Holy Spirit to the glory of God the Father. Kaya nga po si Martin Luther, binigyan niya ng emphasis na po, yung priesthood of all believers. He reinforced the priesthood of all believers and concluded that all work, even the most mundane, could be done to the glory of God. Na hindi lang yung mga priest kasi yun ang trabaho nila. Hindi lang yung mga pastor kasi yun ang trabaho nila. Hindi lang yung mga nasa loob ng templo na naglilingkod doon ang tinatawag na mga holy because that is what they are doing. Kundi ang sabi ni Martin Luther, kahit na yung pinaka-mundane, pinaka-common, pinaka-simpleng ginagawa mo, taga-salansan man ng brick,
tagagawa man ng tinapay, tagahalo ng simento, o anuman ang iyong trabaho. Ano po? Kapag ginagawa mo yan sa kaluwalhatian ng Diyos, or dapat gawin mo yan sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ano sabi ni Martin Luther? I would like to quote him. Sabi niya, "How could the devil have led us more effectively astray than by the narrow conception that service to God takes place only in church and by the works done therein? The whole world could abound with services to the Lord, not only in churches, but also in the home, kitchen, workshop, field." So sino po, napakatindi raw ng ginawa ng kaaway sa atin. Napakatindi ng ginawa ng demonyo. Napaka-epektibo na tayo ay dalahin sa paniniwala na ang tanging paglilingkod sa Diyos ay yung sa loob ng simbahan. Pero sabi niya, hindi. The whole world could abound with services. Ang buong mundo, kahit nasang lugar ka, ay lugar para bigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. At ito po yung nire-enforce ni Apostol Pablo, na kahit nagluluto ka, kahit kusinera ka, kahit nagbebenta ka ng kung ano, kung ikaw ay realtor, kung anumang uri ng trabaho, whatever you do, whether you eat or drink, nilinaw na nga po dyan ni Pablo sa 10:31 ng 1 Corinthians Wala naman siguro pinakamahalagang ginagawa ang tao para mabuhay kundi ang kumain at uminom. Kaya yun ang ginamit po niyang first analogy ng emphasis. Kumakain o umiinom. Pinakapaboritong gusto ng tao yan. Pag nawala na po yung dessert na kumain at uminom, papatay na po yung tao niyan. Kaya po, hanggat meron pong dessert na kumain at uminom, isa po ibig sabihin niyan, gusto pa nung tao mabuhay. At kung mabubuhay ka din lang, kumakain ka at umiinom ka, dapat ginagawa mo ang buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Tapos binigyan pa niya ng or whatever you do. So ibig sabihin, hindi lamang yung mahalagang bagay tulad ng kumain o uminom, kung hindi kahit na ano pa ang iyong ginagawa. Dapat po ito ay sa kaluwalhatian ng Diyos. Huwag niyo pong ipagkamali na palibasan nasa loob kayo ng simbahan, na palibasan nandun kayo sa sentro ng gawain ng Panginoon, nakapagbibigay kayo ng kaluwalhatian sa Diyos. May mga tao po na nandun sa loob ng simbahan, katulad ng panahon ng Panginoong Hesukristo, mga Parisayo at mga Eskriba, nandun nga sa loob ng simbahan, pero hindi sila nakapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Nakuha niyo po ang pinupunto ko? Sapagkat ginagawa nila ang mga bagay na kanilang ginagawa ng may pagpapaimbabaw. So ano po ang pinupunto natin dito? Ang bottom line, whatever you do, whether you are in a church, building, or in a presence of fellow believers or not, gawin mo ang anumang ginagawa mo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. We can all live on mission in the vocation God has called us to do. Ulitin ko, we can all live on a mission in a vocation that God called you to do. Mission field mo yon. Kung ano man ang ginagawa mo, doon ka inilagay ng Diyos na mas mahabang oras, iyon ang mission field mo. Doon ka umuubos ng mahabang panahon, doon mo bigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Now, how we do our work is a way of worship. And how we do our work is a way of worship and a way of witnessing to people also. Kaya nga, ang mga mananampalataya, asin at ilaw Ano po? Ano ba silbi ng ilaw kung itatago sa ilalim ng takalan? Ano bang silbi ng asin kung wala namang alat? So, our purpose in this world is to give glory to God. And how can we give glory to God? By functioning as we are. By functioning as light and as salt to the world. Mga kapatid, ito po ang news flash. I would like to tell you this. Life is not about you.
ang buhay ay hindi laging nakasentro sa iyo. Life is not about you. And He is God and you're not. God is God and will remain a God. He will remain as He is. I am what I am, sabi ng Diyos. So, anong purpose mo? Ang purpose mo dahil sa Diyos na hindi nagbabago at ang buhay hindi umiikot sa iyo, wala kang dapat gawin kundi ibigay ang kaluwalhatian sa Diyos na ito. Our purpose in life is not to gain popularity, gather possessions, or garner pleasure. Yan ang very common nowadays pati sa relihiyon. Sa relihiyon ngayon, pagalingan, pahusayan, paramihan ng miyembro, kung sino pinakamalaki, siyang pinakasikat, siya ang tama. Paramihan ng palakihan ng building, paramihan ng property, at ano pa? Pasayahan. Pasayahan, pahusayan. Naalala ko nung araw, alam nyo, may recent article po akong nabasa tungkol kay Taylor Swift. Kilala niyo po ba si Taylor Swift? Kung hindi niyo kilala, may malaking problema kayo kasi po, isa ho yata sa overrated. I would like to take that, use that word, overrated singer. Alam niyo po ba na recently narinig ko merong $90,000 ticket? Wala pa ho ako nabalitaan na nagbigay ng $90,000 one-time offering sa church. Pero may mga tao willing bumili ng ganung halaga ng ticket para lang panoorin ang concert ni Taylor Swift. Kasi po makita nyo naman po, nakakakita po ako yung mga trailer. Talaga namang mga hinihimatay pagpasok pa lang ni Taylor Swift. Mga hinihimatay, naghihisteria yung mga nanonood. Para bang may dala si Taylor Swift na kapangyarihan na kapag nandun na, matindi ang nagiging epekto sa mga tao. Intindi, po? Ganon ka-popular. Kaya po, alam niyo po, yung mga pastor nakita nila, kung akin palang mawiwitnessan itong si Taylor Swift at madadala ko sa loob ng simbahan ko, ang mga tao magpupuntaan sa simbahan ko. O kaya nagtataka pa ho ba kayo, ngayon yan ang uso. Kung sino po yung mga sikat na artista, yan ang mga tinatarget ngayon ng mga nag-evangelize. Hindi ko po sinasabi na wag silang siran, wag silang bahaginan. Kasi tao yun Kung pinili ng Diyos yun, sa kaligtasan, maliligtas yun. Pero grabe ang emphasis ng mga F na yan, mga fellowship na yan, sa mga sikat. Bakit? Sila po yung pagka-born again, patatayuin agad doon sa pulpito, pag-share ng ebanghelyo. Bakit? Kasi sila yung nakaka-attract ng mga tao. At dahil po doon, ang daming dumadalaw. Gusto nyo makita si Sarah Geronimo, punta ka doon sa F na to. Gusto mo makita si Gary Valenciano, punta ka sa F na to. Gusto mo makita yung mga sikat, nandun sa F na yon. So many people go to that particular church primarily for the purpose of seeing their favorite movie stars. Oo nga naman, Kaya, ganun po ang uso ngayon, Ganun ang nangyayari. Well, hindi ko po sinasabi na mali yun. Pero it boils down to one thing. We share the gospel, we preach the word of God, primarily for the purpose of giving glory to God. Hindi to gain popularity, to gather possession, or to garner pleasure. At ganun din naman ang pagpunta sa simbahan, ganun din ang pamumuhay ng bawat isa sa atin. Ano man ang pagpapasyahan, ano man ang iisipin, ano man ang paplanuhin, ang laging tanong, makapagbibigay ba ito ng glory sa Diyos? The goal of our life or the goal of life is to give God the glory alone. To live our lives in such a way that He is pleased and others are drawn to Him. Amen? Alam niyo po, gustong-gusto ko po yung question, the first question of the Westminster Shorter Catechism. Question number 1. Ang tanong po what is the chief end of man? Sa madaling sabi, ano ba ang purpose ng tao? Ano bang layunin ng Diyos at nilikha ang tao? Kung nais niyo pong hanapin mga kapatid ang inyong layunin, ang sagot ng Westminster
Shorter Catechism. The purpose of man or man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Amen? Galing po kami sa Grand Prairie. At doon po ginanap yung annual assembly ng Unida Christian Church of Canada. Alam niyo po, meron tayong pastor doon. Ang ating pastor doon ay si Pastor Alvin Kawili. Na po, ang Pastor Alvin Kawili po, siya po yung head pastor doon. Napakabuting tao po nung pastor natin na yun. Napaka mapagpakumbaba. At siya po ay naulila ng kanyang may bahay. Meron po siyang 2 anak na babae at siya po ngayon ang siyang nag-aalaga at the same time nagtatrabaho at nagpapastor. Noong kami po papunta na sa church nung Sunday, nakita ko yung plate number niya. At ang plate number po ng kanyang kotse ay, ayan, Ian Wog. Sabi ko, Pastor, ano ba ibig sabihin niyang Ian Wog? Sabi niya, Bishop, yan pong Ian Wog kung nagkaanak po ako ng babae, iyan po ang papangalan ko sa... Ay, kung nagkaanak po ako ng lalaki, kasi 2 babae anak niya eh. Kung nagkaroon po ako ng anak na lalaki, ay papangalan ko po ay Ian Wog. Sabi ko, ano ba yan? Pala, ang ibig sabihin ng Ian Wog, I am nothing without God. Yan po yung plate number niya. Kaya, naisip ko po, napakagandang, ano tawag doon, adhikain ng isang tao, ng isang mananampalataya. Ang realidad na kung wala ang Diyos, wala tayo. Amen po ba mga kapatid? Kung wala ang Diyos, wala tayo. Without Christ in the equation, we are nothing. Kaya kahapon, binigyan ko ng emphasis yun eh. Yung solus Christus. Without Christ, there will be no salvation. Walang ibang pangalang ibinigay para tayo maligtas. Walang ibang daan, walang katotohanan, walang buhay, kundi siya para sa kaligtasan. I am the way, I am the truth, I am the life. And no other name given for us to be saved but the name of Christ. Without Him, we are nothing. Kaya, kapag sinasabi ng mga tao na yung Bible daw ay God's love letter to us, mukhang okay din naman kasi nga love letter yun ng Diyos, but it's actually a lot more than that. Alam niyo po, the story of the Bible is all about God's glory. The story of the Bible is about giving glory to God. Isaiah 48:11. Ano sabi ni Isaiah? My glory, sabi ng Diyos, my glory I will not give to another. Binibigyan ng emphasis ng Biblia na nakasentro ang lahat ng ito sa pagbibigay ng glory sa Diyos. Okay, minsan lagi natin sinasabi, Bible ano yan it's all about God's love. It is God's love letter to us. Pag ganon, parang ang sentro pa rin ng Biblia tayo. Na ang sentro pa rin ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin dahil sa atin. No! Huwag nating kalimutan, the Bible was written to give emphasis not only for us and the love of God for us, but it is for the glory of God. And that glory, ang sabi ng Diyos, I will not give to another. Kaya pag meron pong nakikiagaw ng kaluwalhatian ng Diyos, ano tawag doon? Nag-aanyong Diyos-Diyosan. Amen? Pag merong umaagaw ng kaluwalhatian ng Diyos, ng karangalan ng Diyos. Kaya minsan nangingilabot din ako pag bababa sa pulpito, kakamayan ako, Bishop, ang ganda po ng mensahe nyo. Biglang tataas ang balahibo ko, kapatid, mensahe ng Diyos. Salita ng Diyos. Madalas po yan, yung mga bagong pasya lang sa church. Ang term pa na ginagamit, Pastor, ang ganda po ng speech nyo. Para bang it came from your mouth. It came from your wisdom, but no. Hindi po dapat maging ang pastor nakikishare sa glory ng Diyos. My glory I will not give to another. Ano po ang sabi ni Pablo? Romans 11:36. For from Him and through Him and to Him
are all things. Kanino daw ang lahat ng bagay? Saan galing ang lahat ng bagay? At para kanino ang lahat ng bagay? Sabi ng Diyos, to Him be glory forever. To Him be glory forever. Amen. Alam niyo mga kapatid, yung Romans chapter 11 verse 36 is the first doxology in the letter. If you're going to read Romans 11, ito po yung unang doxolohiya sa sulat ni Apostol Pablo, but it is followed by another doxology at the end, which is like it though more complete. Halos parehas lang po, pero mas kompleto. Nasaan po yun? Sa Romans 16:27, ano po ang sabi? To the only wise God be glory forever through Jesus Christ. Amen. Mababasa po natin Romans 11:36, the first doxology, pero sinundan pa ng last doxology sa Romans 16:27. Kaya po nagdodoxology ang simbahan eh. Yung mga Pentecostal, no po, na wala nang doxology. Eh napaka-importante nun. Tayo po, hindi tayo nagiging ritualistic lang. Ba't natin kinakanta ang doxology? Kundi ito po'y declaration na sinisimula natin ang pagsamba sa kaluwalhatian ng Diyos, tatapusin din natin ang pagsamba sa Gloria Patri, sa doxology na ibinibigay natin sa Diyos ang lahat ng glory. Pag inaawit natin ang Bible, o rather, pag binabasa natin ang Bible, babasahin ang text, ano susunod natin aawitin? Aawitin natin ang Gloria Patri. Gloria Patri is also doxology, giving glory to the Father, giving glory to God for His Word. And after the words has been preached, tatapusin natin sa doxology, praise God from whom all blessings flows. Praise Him all creatures here below. Praise Him all ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. We sing the doxology. Hindi lang para iraos, kundi pagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Ngayon, pag hindi mo ito naiintindihan, walang silbi mga pinaggagawa mo. Meron dalawang question. Sabi nga, it is significant that both doxologies speaks of the glory of God. Ano po? Here are two questions to help us understand. First, who is to be glorified? And second, why should God be glorified? So, yung first, sinagot na po nung pangalawa, who is to be glorified? And the one that needed to be glorified is no other than but the sovereign God. Amen? The answer to the first question is the sovereign God. The one who is in control. The one who is so powerful, omnipotent, omniscient. Lahat po ng omni. For the most part, we start with man and man's need. But Paul always started with God. And he ended with Him. Kagaya po ng binasa nating talata. Ano po? Ano sabi ng Romans? The first doxology. Ano po? For from Him, through Him, and to Him are all things. Doon sinimulan ni Apostol Pablo. Paul always started with God and he ended with Him. In fact, the letter of the Romans is so clearly focused on God that it can be outlined accurately in these terms. Makinggan niyo po, sayang, hindi ko na ilagay sa PowerPoint eh. Sinimula ng aklat ng Romans sa pagpapakita ng kasalanan ng tao. Romans 3. Man's ruin. And after that, Paul explained that God's wrath was given to man. Man's ruin, but then came God's wrath, yung galit ng Diyos. Yung galit ng Diyos, sinolusyonan din ng Diyos, God's remedy. Ano yung God's remedy? Sumunod po, pinakita yung God's grace. Pagkatapos po, sa biyaya ng Diyos, nagkaroon ng God's freedom.
tayo po'y ginawang mga tagapagmana. Nandun yung God's covenant, nandun yung God's discipline. Kompleto ang Book of Romans eh. It's all about God. At ang dulo nga po nito, chapter 26, is God's glory. Kaya, kung iintindi lang po natin ang mga sinasabi ng banal na kasulatan, nakasentro po lagi ito sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Now, yung second question, why should God be glorified? The answer to that is, from Him and through Him and to Him are all things. And because everything is for Him and from Him and through Him and Him are all things, we should give Him the glory. Sino po ang pagbibigyan mo ng kaluwalhatian kundi Siya? Kanya ang lahat ng bagay, especially the work of salvation. Tatanungin ko po kayo mga kapatid, magbalik-aral po tayo sa mga natalakay na natin dito sa Tinig ng Pag-asa. Why is man saved? Why is man saved? Bakit naligtas ang tao? It is not because of anything in men and women themselves, but because of God's grace. For by grace you have been saved, through faith. Not by works of man, not the works of the flesh, so that no one may boast. So why is man saved? It is by grace of God. It is because God has elected us to it. Hindi lahat maliligtas. Sino po ang maliligtas? Yung mga pinili ng Diyos sa kaligtasan. Balibalik ta rin nyo man ang Biblia. Makikita ninyo na sa dulo, sa endgame, ang maliligtas lang ay yung pinili sa kaligtasan. God has predestined His elect people to salvation from before the foundation of the world. Biblical ba yan o hindi? Pag sinabi mong hindi, naku, katawa-tawa ka pastor, magbasa-basa ka ng Biblia. Ephesians chapter 4, pinili na nga bago palikain ang sanlibutan. Tanggalin mo sa Bible yan. Now, how is man saved? The answer is by the redeeming work of Jesus Christ. Why is man saved? Because of grace. Now, how? By the work of Christ, the very Son of God. We would not save ourselves, but God saved us through the vicarious atoning death of Christ. Without Christ and without His redemptive work, walang salvation. Solus Christus. By what power? It is through the power of Christ. By what power are we brought to faith in Him, who draws us to Christ? Bakit natin siya nakilala? Bakit tayo nagkaroon ng pananampalataya? Anong kapangyarihan yon? The answer is by the power of the Holy Spirit. Ito po yung tinatawag ng mga theologian na effectual calling. The Spirit called us to salvation through faith. God's call quicken us to a new life. How can we become holy? Holiness is not something that originates in us. Walang kabanalan sa atin. Yung holiness is not achieved by us or sustained by us. Righteousness and holiness is due to God's joining us to Jesus so that we have become a different persons than we were before. Sino may gawa nun? It is God. We have died to sin and been made alive to righteousness. Now, there is no direction for us to go in the Christian life but to go forward with Him. And we are headed to heaven because Jesus is preparing a place in heaven for us. Hindi po ba? How can we be sure na tayo darating sa langit?
It is because God who began the work of our salvation, and He will continue it until we do. God never begins a work that He does not eventually bring to a happy and complete conclusion. Siyang nagsimula ng mabuting bagay sa atin, ang siyang tatapos nito. Now, sagutin natin. Sa buhay natin bilang mga mananampalataya, who is to be glorified? The sovereign God. Why should God be glorified? Because all things are from Him, through Him, and in Him. And to that, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, and soli Deo Gloria. The 5 solas of the Reformation. Ito ang binawi ng tamang simbahan mula sa nabubulok na sistema ng Roman Catholicism noong 1500. Sa Diyos ang papuri at karangalan. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang araw po mga kapatid.